Magandang gabi, Ivan. Ilan itong military personnel na miyembro ng Security and Protection Group ni Vice President Sara Duterte ang ire-recall o ine-recall ng AFP? Magandang gabi sa iyo, June. Walang eksaktong bilang na binigay ang AFP patungkol nga dito sa mga pansamantalang tatanggaling military personnel mula sa Security and Protection Group ni Vice President Sara Duterte. Wala ring bilang na ibinigay kung ilang bagong set ng security personnel ang ipapalit sa mga babawiing escorts. Kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na may ire-recall na military personnel mula sa Vice Presidential Security and Protection Group. Sa panayam sa media sa Camp Aguinaldo kanina, sinabi ni General Browner na aalisin muna ang ilang military personnel na nagbabantay kay Vice President Sara Duterte matapos silang maisyuhan ng sapina mula sa Philippine National Police. Hindi sinabi ng AFP chief kung ilang military personnel ang babawiin mula sa VP Security Group at kung para saan ang sapina mula sa PNP. The reason why we are doing this is because we received a subpoena from the Philippine National Police, no? At iimbestigahan yung mga members ng VP SPG. Hindi pa namin alam yung specifics nung kaso, no, or yung investigation. But because yun nga, may subpoena sila, it means to say that hindi nila kayang gampanan yung tungkulin nila to protect and secure the Vice President. That is why we are temporarily pulling them out, replacing them, no? We are going to replace them. Ayon kay General Browner, ang ni-recall na security personnel ay pansamantalang papalitan ng bagong set ng AFP at PNP personnel. Giit ng AFP Chief of Staff, pangunahing prioridad ang seguridad at kaligtasan ng pangalawang Pangulo dahil maaari aniyang magkagulo kapag may nangyaring masama kay Vice President Duterte. So hindi po maiiwan ang Vice Presidente na walang security. Meron pa rin siyang security composed of Philippine National Police members and AFP. Baka masingitan tayo. Baka meron yung mga ibang grupo dyan, no? Di ba? Na may gawin sa ating Vice President para mapagbintangan kung sino man. And then, that could cause chaos. So we will not allow that. No? We will not allow that. Kaya't poprotektahan pa rin natin ang ating Vice Presidente. Wala pang bagong reaksyon si Vice President Duterte hinggil sa pag-recall sa ilan niyang security detail. Ngunit una na nitong sinabi sa isang press briefing kahapon na hindi siya tatanggap ng dagdag security kahit pa aksyonan na ng Presidential Security Command ang umano'y natatanggap niyang banta sa buhay. Hindi ko rin tatanggapin, ma'am, at this point kung magdadagdag sila ng mga tao dito kasi hindi na natin alam kung non-partisan ba yung idadagdag na. No, I don't trust anyone right now. So yes. Even if PSC acts on what I said, no, I will not accept it anymore. That is what I did with PNP. Hindi na. Kasi hindi na natin alam eh. Baka igagawin pa yan nilang rason na maglagay ng mga tao dyan na nagtatrabaho para sa kanila. Samantala muli namang iginiit ng AFP Chief of Staff na mananatiling tapat ang kanilang organisasyon sa konstitusyon pati na sa kanilang tungkulin na idepensa ang bansa. Hindi rin umano sila magpapatinag sa anumang panawagan na lihis sa kanilang mandato at lalong hindi sila makikisawsaw sa politika. Yun nga po, may panawagan na mag-intervene ang Armed Forces of the Philippines sa nangyayari sa ating politika ngayon dito sa ating bayan. But hindi po natin trabaho yun. No? That is not our job. Tugon ito ng general sa hamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa AFP na protektahan ang saligang batas at umaksyon na sa gitna ng anyay kasalukuyang fractured governance sa bansa. Sinabi rin ng AFP na dapat huminahon ang lahat at hayaang mamayani ang demokrasya. Yung mga nakaraang mga military adventurism ay hindi na po
pupwede ngayon yon, no? That is why we will not take the law into our own hands. We will remain professional. Sinabi rin ni General Browner na batid niyang bawat sundalo at tauhan ng AFP ay may kani-kaniyang political inclinations o may sinusuportahang personalidad. Pero paalala niya sa mga ito na manatiling profesional at sumunod sa kanilang mandato habang suot nila ang kanilang mga uniforme. Naman ng AFP na tuloy-tuloy ang trabaho sa kanilang organisasyon at hindi nila itataas ang alerto sa gitna ng mas tumitinding tensyon sa politika dito sa ating bansa. Yan muna ang update mula dito, June. Nasabi ba ng mga reporter kanina kay Chief of Staff Romeo Browner Jr. yung tugon kahapon ni VP Sara na hindi niya tatanggapin kung magdadagdag man ng isang set o ibang set ng security personnel na magagaling sa AFP o PNP. Yun hindi yan naitanong kanina ng media kay General Browner, pero ang tinitiyak ni General Browner na patuloy nilang poprotektahan itong si Vice President Sara Duterte dahil napakahalaga at prioridad nila ang seguridad ng Vice Presidente. Natanong din ba kanina na yamang ang mga karamihan naman talaga sa mga nagbabantay sa Pangulo at pangalawang Pangulo ay mga sundalo. Wala ba silang namomonitor naman na talagang banta sa buhay ng Vice Presidente? Yun, sabi nga kanina ni General Browner, wala namang itataas na alerto pagdating dito sa politika sa ating bansa, nangyayari dito sa bansa pagdating sa politika. Maraming salamat, Ivan Alvarez.